Hindi ako nagchu-church dahil perfect ako. Nagchu-church ako kasi sobrang sama ko. Gusto kong maging mabait. Sobrang sama ko at gusto kong maging mabait. Andrea Brillantes, inaming madalas. Nagsisimba dahil sa mga pagkakamali sa buhay, netizens naging emosyonal sa revelasyon. Umani ng matinding reaksyon mula sa netizens ang naging tapat na pahayag ni Andrea Brillantes matapos niyang aminin na madalas siyang magsimba, hindi dahil siya ay banal o perpekto, kundi dahil alam daw niya sa sarili niya na marami siyang nagiging kasalanan at pagkukulang bilang isang tao. Sa isang panayam, walang paligoy-ligoy na sinabi ng aktres ang linyang, "Sobrang sama ko minsan at gusto ko talagang maging mabait." Ayon kay Andrea, ang pagsisimba ay nagsisilbi niyang paraan upang magmuni-muni, humingi ng tawad at ayusin ang sarili sa gitna ng pressure, tukso at mga maling desisyong aminado siyang nagawa niya sa nakaraan. Nilinaw rin ng aktres na hindi niya kailanman ipinapakita ang sarili bilang isang santo. Sa halip, mas gusto raw niyang maging totoo kaysa magkunwari. Para kay Andrea, ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagkilala sa sariling pagkakamali at pagsisikap na magbago. Dahil sa revelasyong ito, agad na umapaw ang reaksyon ng netizens sa social media. Marami ang nakarelate sa kanyang pagiging honest at vulnerable. Ayon sa ilan, bihira raw sa mga artista ang umamin ng ganitong klaseng kahinaan, lalo na sa harap ng publiko. May mga netizens na nagsabing mas lalo nilang nirerespeto si Andrea dahil sa kanyang katapatan. Para sa kanila, mas makatao raw ang isang taong umaamin na nagkakamali kaysa sa taong pilit pinapakita na wala siyang ginagawang mali. May iba naman na nagsabing inspirasyon ang aktres sa mga taong patuloy na nakikipaglaban sa sarili nilang pagkukulang. Gayunpaman, hindi rin nawala ang ilang kritisismo. May mga nagsabing hindi sapat ang pagsisimba kung walang konkretong pagbabago sa asal. May ilan ding nagtanong kung totoo raw bang may pinagsisisihan si Andrea o bahagi lamang ito ng kanyang personal na journey sa paglaki at pagiging mas mature.